Samahan ninyo ako sa isang mahabang paglalakbay, isang kwento tungkol sa tinaguriang King of Spices, ang Black Gold ng India. Isang maliit na butil, pero may napakalaking papel sa kasaysayan ng mundo. Ito ang kwento ng paminta o mas kilala sa buong mundo bilang black pepper. Noong unang panahon, bago pa man magkaroon ng modernong kusina, bago pa man maimbento ang ref, at kahit bago pa man mauso ang mga paborito nating ulam, mayroon ng isang pampalasa na kinahuhumalingan ng mga tao. At ang pampalasang iyon ay nagmula sa isang lugar na tinatawag na India, partikular sa timog na bahagi nito, ang rehiyon ng Kerala. Dito tumutubo ang halamang pinagmumula ng paminta na tinatawag na Piper nigrum. Sabing mahigit 4,000 taon na ang nakalipas, ginagamit na ang paminta. Ibig sabihin, noong sinaunang panahon pa, panahon ng mga hari, reyna at mga unang kabihasnan, kilala na ito bilang isang mahalagang sangkap. Noong mga 2000 BCE, ginagamit na ito ng mga sinaunang Indian, hindi lamang sa pagluluto, kundi pati sa medisina. Pero alam mo ba, hindi agad natuklasan ng buong mundo ang paminta. Sa simula, ang mga taga-India lamang ang nakakaalam ng tunay na halaga nito, hanggang sa dumating ang panahon ng kalakalan. Sa paglipas ng panahon, kumalat ang paminta sa iba't ibang bahagi ng mundo. Dinala ito ng mga mangangalakal papunta sa Middle East at sa kalaunan ay umabot sa Europe. At dito nagsimula ang kakaibang kwento. Sa Europa noong sinaunang panahon, ang paminta ay hindi basta pampalasa lamang. Ito ay parang ginto. Oo, ginto. Sa katunayan, ginagamit ito bilang bayad sa utang, pangkalakal at minsan pa nga bilang buwis. Ganun ito kamahalaga. Maraming tao ang nagtanong noon, saan ba talaga nanggagaling ang mahiwagang butil na ito? Dahil dito, nagsimula ang mga paglalakbay at ekspedisyon. Isa sa mga kilalang manlalakbay na naghanap ng ruta papunta sa pinanggagalingan ng mga pampalasa ay si Vasco da Gama. Noong 1478, narating niya ang India sa pamamagitan ng dagat. Dahil dito, mas naging madali ang pagkuha ng paminta at iba pang spices. Ngunit hindi lamang siya ang naghangad na makuha ang yamang ito. Ang mga bansa tulad ng Portugal, Spain at Netherlands ay nag-agawan para makontrol ang kalakalan ng paminta. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit nagkaroon ng tinatawag na spice trade. Ngayon, pag-usapan naman natin saan-saan nga ba ginagamit ang paminta. Una, sa pagluluto. Halos lahat ng bansa ay gumagamit ng paminta bilang pampalasa. Sa Pilipinas makikita mo ito sa mga ulam tulad ng adobo, sinigang at iba pa. Sa ibang bansa naman, ginagamit ito sa steak, pasta at soups. Pangalawa, sa medisina. Noong sinaunang panahon, ginagamit ang paminta para sa pagpapagaling ng sipon, pagpapainit ng katawan, at pagpapabuti ng digestion. Pangatlo, bilang preservative. Bago pa naimbento ang refrigerator, ginagamit ang paminta para tumagal ang pagkain. Tamo ito sa halos lahat ng kusina, mula sa simpleng bahay hanggang sa mamahaling restaurant. Hindi na ito kasing mahal tulad ng dati, pero hindi pa rin mawawala ang halaga nito. Dahil sa bawat putil ng paminta, nakatago ang libu-libong taon ng kasaysayan, mga kwento ng paglalakbay, kalakalan at pagtuklas.